Welcome back to my channel and welcome back for another edition of Health Class. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang isang kondisyon na maaaring maranasan ng marami sa atin, lalo na habang tayo tumatanda. Ito po ay tinatawag na shingles o sa medical term, herpes zoster. Marami sa atin ang nakakilala o nakarinig na ng shingles, isang masakit na pantal na minsan ay sinasabing mas matindi pa sa bulutong. Pero ano nga ba talaga ito? At bakit ito mahalagang pag-usapan? Sa loob ng ilang minuto, tatalakayin natin kung ano ang shingles, sino ang nanganganib, ano ang mga sintomas, paano ito ginagamot, at higit sa lahat, paano ito maiiwasan. Ang shingles ay dulot ng isang virus na tinatawag na varicella zoster virus. Ito rin ang virus na nagdudulot ng bulutong o chickenpox. Kapag ikaw ay nagkabulutong noong bata ka pa, hindi talaga nawawala ang virus. Sa halip, ito ay natutulog o nagiging dormant sa loob ng ating mga nerve cells. Paglipas ng maraming taon, lalo na kapag humina ang ating resistensya, maaring magising muli ang virus. Kapag ito'y nangyari, bumababa ito sa mga ugat papunta sa balat at nagdudulot ng shingles. Hindi po ito kapareho ng bulutong muli. Ang shingles ay karaniwang lumalabas sa isang bahagi lang ng katawan o mukha at kadalasang masakit. Tandaan, hindi ka magkakaroon ng shingles mula sa ibang tao. Pero ang isang taong may shingles ay maaaring makahawa ng bulutong sa taong hindi pa nagkakaroon o nabakunahan. Sino nga ba ang pwedeng magkaroon ng shingles? Lahat ng nagkabulutong, kahit 30, 40, o 50 years na ang nakakalipas, ay may tsansang magkaroon ng shingles. Pero ang panganib ay tumataas habang tayo'y tumatanda, lalo na kapag lumampas sa 50 years old. Mas mataas din ang panganib sa mga may mahinang resistensya, tulad ng may cancer, HIV, o sumasailalim sa chemotherapy, nakakaranas ng matinding stress, at may mga malubhang sakit tulad ng diabetes at lupus. Ayon sa datos, tinatayang isa sa bawat 3 tao ay magkakaroon ng shingles sa buong buhay nila. Ang pinakakilalang sintomas ng shingles ay ang masakit na pantal sa isang bahagi ng katawan o mukha. Pero bago ito lumabas, may mga palatandaan na. Tulad na lamang sa tinatawag nating prodrome phase. Sa phase na ito, ang tao ay makakaranas ng pananakit, pangangati, o parang may tumutusok sa balat sa isang bahagi lang ng katawan. Minsan may lagnat at panghihina. Ang paglitaw ng pantal ay isa rin sa mga simptomas. Lumilitaw ang mapulang pantal na may kasamang maliliit na paltos na puno ng tubig. Ang pagputok at pag-scab ng mga paltos ay isa ring palatandaan. Matapos ang ilang araw, puputok ang mga ito at matutuyo. Karaniwan, tumatagal ito ng 2 hanggang 4 na linggo. Pero sa ibang tao, kahit mawala na ang pantal, hindi nawawala ang sakit. Ito ang tinatawag na postherpetic neuralgia, kung saan nananatili ang pananakit sa ugat ng ilang buwan o taon. Maaaring makaapekto sa pananaw kung nasa mata ang shingles, pandinig kung malapit sa tenga, at gawaing araw-araw at mental health. Kapag nararamdaman mo ang mga unang simptomas, agad na kumonsulta sa doktor. May mga antiviral medications tulad ng acyclovir or valacyclovir na makakatulong
upang pababain ang tagal ng sakit, bawasan ang pananakit, at iwasan ang komplikasyon. Pero, kailangan itong inumin sa loob ng 72 hours mula sa paglitaw ng pantal. Kasabay nito, maaaring magreseta ang doktor ng pain relievers, gamot para sa nerve pain tulad ng gabapentin, at calamine lotion o malamig na compress para sa kate. Ang pinakamabisang paraan para makaiwas sa shingles ay ang bakuna. May bakuna na tinatawag na Shingrix at ito ay inirerekomenda para sa mga taong edad 50 years pataas at mga adult na may mahinang immune system kahit mas bata pa. Ito ay binibigay ng 2 beses na may pagitan ng 2 hanggang 6 na buwan. Ayon sa mga pag-aaral, ito ay mahigit 90% epektibo sa pag-iwas sa shingles at postherpetic neuralgia. Pwedeng makaranas ng kaunting side effects tulad ng sakit sa braso, pagkapagod, o lagnat sa loob ng 1 araw. Pero ito ay ligtas at mas mainam kaysa magkasakit ng matagal. I-recap lang natin. Ang shingles ay mula sa virus ng bulutong o chickenpox na muling nabubuhay sa ating katawan. Nangyayari ito sa maraming Pilipino, lalo na kapag 50 years old ang edad at pataas. Ang pantal ay masakit, pero ang matagal na pananakit sa ugat ang tunay na banta. Maagang paggamot ay mahalaga. At ang pinaka-epektibong proteksyon ay ang vaccine or bakuna. Kaya, kung kayo o ang inyong mahal sa buhay ay edad 50 years old pataas o may mahinang immune system, magpabakuna na po at kumonsulta sa inyong doktor. Maraming salamat po at ingatan natin ang ating katawan, lalo na ang ating mga ugat at resistensya. Thank you for watching. I shall see you again on my next health class. Stay safe and be healthy. At magpabakuna na!